Okay, magandang umaga po sa ating lahat. So, araw ng Huwebes, ang ating topic, electrical safety. Paniniguro ang ating lugar gawaan ay ligtas. Ano po? So, unang-una, ang paliwanag natin sa kuryente, yan po ay isa o disgrasya na hindi natin inaasahan o nakikita. Yan po ay katulad ng hangin na hindi mo nakikita, subalit iyong mararamdaman. Ano po, yan yung isa sa pinakadelikado, yung hindi nakikita, yung panganib. So, yung mga halimbawa ng pagkakaroon ng disgrasya sa ating lugar gawaan. So, yung isa, yung pinakauna, pagdikit doon sa mga linya o sa mga power lines o kaya naman doon sa may mga panel natin mismo na kadalasang nagiging sanhi ng pagkakuryente. So, lumalapit ng walang kaukulang permiso at wala silang nararapat na PPE. Yun po yung isa sa nagiging dahilan ng disgrasya. Pangalawa, arc flash o yung pagtalon ng kuryente galing sa isang live na supply papunta sa metal. Ano po, so kagaya nung nangyari rito, hindi dumikit yung supply doon sa crane, subalit tumalon dahil lumagpas po siya doon sa minimum na distansya ng kuryente. So pagka heavy equipment, minimum dyan 20 feet o kaya naman ay 6 meters. Ano po, pag sa tao, ina-accept na yata yung 4.5. So, iyan po yung pinag-uusapan namin ni Sir Christian kung alin yung susundin namin, kung yung 6 o yung 4.5 dahil hindi naman makina yung tao. Pero conductor din tayo, kaya pinag-uusapan namin kung iyan po ay anong susundin namin. Lalong-lalo na yung sa security house. So, sa ngayon, nakapending tayo dyan dahil dun sa nangyaring disgrasya. Pangatlo, pagkakaroon po ng overloaded na circuit. So, nangyari kahapon, nasira o nasunog yung panel box ni EEI. So, ilang ulit na puro kuryente nila yung nagkakadisgrasya. So, nasunog dahil sa overloading. Ano po? So, pag overloaded yung ating supply, ibig sabihin, mas mataas po yung sinusuplayan niya kumpara ron sa dumarating. Ano po, so sa init ng panahon, nadodoble yung init ng wire, mainit yung loob, mainit yung labas, sunog po talaga ang pupuntahan yan. So isa sa paalala, pakiramdaman nyo po yung inyong mga wiring, kapag iyan ay nanginit, hugot. Ano po, huwag na nating intayin na magaya pa tayo sa iba. Malinaw po? Sir! So pang-apat, yung sirang insulation. Ano po, so kadalasan na nangyayari dyan, kahihila, kung saan-saan sumasabit yung ating mga wire, nababalatan, at yun po yung na-expose na maaaring mahawakan ng mga tao. So kadalasan yan, dahil sa tinatamad na magbuhat, kakalad ka rin yung kabilang dulo, papunta doon sa saksakan. Ano po? So isang paalala, hindi po iyan kagaya ng low bed na wala pong magiging problema. May dumadaloy pong kuryente dyan kung sakali na iyan ay inyong maisaksak at pag iyan ay nagkaroon ng damage, yan din po yung magiging dahilan ng inyong pagkadisgrasya. Panghuli, yung improper grounding. Ano po? So kadalasan yan, meron tayong mga, mapapansin ninyo sa panel box, meron tayong green na wire, iyon ay nakabaon sa lupa upang siguro na tayo ay hindi basta-basta lang madidisgrasya kung sakaling magkaroon ng problema sa ating wiring. So iyan po isa sa control natin upang hindi malala yung disgrasya na mangyayari sa atin. So ano ba yung dapat natin gawin upang maiwasan yan? So pinakamahalaga po,
magkabit ng mga GFCI na breaker o kaya naman yung mga extension. Ano po, yung mga female plug. So alam yun ni Ma'am Joanna, ipapaliwanag niya siguro sa inyo mamaya. Ma'am, punta ka na lang dito. So ano po yung GFCI? Yun po, ground fault circuit interrupter. Ano po, so pagka iyan nagkaramdam ng 5 milliampere na diferensya sa supply at doon sa load, kusa pong mamamatay yung ating breaker. Ano po, so mararamdaman niya na may pinagkaiba. Parang tao lang yan, hindi na yata tama to. Ititigil ko na. Parang ganun po, may sarili siyang isip na ititigil niya yung operasyon ng kuryente kung sakali na hindi na magkaparehas o balanse yung supply at yung load. Isa pa dyan, na control natin dapat gawin, pagkakaroon ng insulated wire hook na ginagamit at overhead po palagi ang ating gagawin na pagsabit ng wire. Bawal po yung hanggang dito sa tuhod. Alam naman natin na ang iniiwasan natin kadalasan yung pagkakaroon ng ulan. Pero pag nasa loob po, ang iniiwasan natin dyan matamaan ng mga gamit at magdaanan ng ating mga kasamahan dahil maaari po na tayo pa yung maging dahilan ng kanilang pagkadisgrasya. Malinaw po? So, nararapat lamang na kung meron kayong makita o mapansin sa inyong mga tools, sa mga extension ninyo na may damage, ipa-repair po agad ninyo sa electrician. Gayon din naman kung meron kayong electrical panel na nakita na walang grounding o nakabukas lang palagi na pinapakialaman ng iba, maaari nyo pong sabihin sa amin at sa electrician upang mabigyan ng disciplinary action yung tao na gumagawa nun. Hindi po basta-basta ang kuryente dahil iyan po isa sa pinakamalaking ambag ng mga nadidisgrasya sa construction. So yun lang po at mag-ingat sa paghapong pagtatrabaho. Isang paalala po ulit, north po yung walkthrough ngayon. Paki-prepare po yung ating lugar gawaan. Mag-ingat sa magabong pagtatrabaho. Magandang umaga.